Kong Terry, quick reaction po doon sa desisyon ng impeachment court. Una sa lahat, ginagalang po namin yung pagpapasya ng presiding officer at ng Senate Impeachment Court dun sa usapin po ng Rule 18, sub judice, para sa kabuuan po ng Senate Impeachment Court, senator judges, prosecutors, at defense. No? So, susubukin po namin tumalima doon sa kabuuan po ng kautusan ng atin pong presiding officer sa bagay po na ito. Ganun pa man, mahalaga pa rin po sa amin yung pong usapin po ng pagpapaliwanag sa publiko, ito pong kabuuan po ng paglilitis. So, within the confines of the limitation that had been set by the Senate Impeachment Court and the presiding officer, we will proceed with how we had proceeded from the beginning. Do you think, Kong, it was fair given that numerous soundbites of the prosecution were singled out by Senator Escudero, samantalang parang dalawang statements lang ng Vice Presidente yung kanyang binanggit doon sa kanyang ruling talumpati kanina? Hindi naman po ito usapin ng bilang, kundi usapin po ng mga paglilista ng pong lahatang panig. No? So whether prosecution, defense, at senator judges, na isama naman po doon sa paglilista ng atin pong presiding officer. So, we will be guided by the new ruling, and we will seek to confine ourselves within that limitation. Sir, di ba dapat yung respondent covered din ng sub-judice? Covered po ang lahat ng sub judice rule. So, ibig sabihin, kung meron pong mga sobra na tingin ho namin ay lampas doon sa itinatadhana po ng bagong limitasyon na itinatakda ng atin pong presiding officer. So, hindi po kami mangingimi na erase din po ito. Statement ni VP Sara, nag-issue siya, sinasabi niya, present daw with evidence, hindi daw puro insulto, speculation, tinawag pa siya mastermind. Una, kailangan natin linawin, hindi pa rin po ito kasama doon sa bagong ruling because I think that has been released prior to what the presiding officer had stated. But again, our response to this would be, siguro po kung nagpakita ang ating pong Pangalawang Pangulo sa paglilitis mula po nung umpisa, hindi ko malalaman po niya yung estado kung po paglalatag po ng ebidensya. And I think very important to remind na ilang linggo na po, I think 8 linggo na po ito ng paglilitis, pinili pa rin po ng Pangalawang Pangulo na hindi po humarap sa paglilitis po. Sir, were you kind of hoping that the senator's presiding officer Escudero would also mention yung live video na in-upload sa Facebook page ni Senator Pia Cayetano? Tingin ko naman it was a reasonable decision by the presiding officer. Siyempre, tingin ko ayaw naman niya, at sinabi din naman niya, ayaw niya kung mag-single out ng pong mga personalidad, whether senator, judge, prosecutor, or defense counsel. So, we will leave it to him kung ano yung ginawa niya po kanina. Sir, mapipigilan na ba kayo as the House Prosecutor at saka si Atty. Tolosa na magpa-interview o mag-press con dito sa bago sa ruling, sa judicial ruling? May interview nga tayo ngayon eh. But again, dahil po nagkaroon ng paglilinaw ang atin pong presiding officer, so talagang susubukin ng prosecution panel to confine ourselves within that limitation. So, may mga bahagi naman po talaga na pwede pa rin po makapagsalita ang lahat ng panig. Senator judges, prosecution at defense. And I think it needs to be clear as well na, for example, pagka meron pong mga tingin namin na sinasabing lampas, yung pong iba't ibang mga panig, hindi ko wala akong pwedeng makapagbawal sa kahit sino man na magbigay ng aktual na sagot doon sa iba't ibang mga plataforma kung saan po inilunsad yung halimbawang atake laban sa prosecution. So yung pong mga ganung bagay, hindi ho namin yung papalagpasin. Sir, clarifying the ruling, i-clarify niyo ba? Pag-usapan ho namin yung pong buong teksto nito pong ruling po na ito. But yun po tingin ko, hindi ho pwede na meron pong nagsasabi ng lagpas doon sa mga itinatadhana halimbawa na sub-judice o kaya iinsultuhin ang iba't ibang mga panig at palalagpasin lang. So tingin ko yun ho, I think we're issuing a fair warning that that will be answered to by the prosecution if it is launched in whichever platform. Kung patuloy na magre-release si VP Sara ng mga ganitong statement na yung tungkol sa prosecution, sa integrity ng Senate Impeachment Court, ano gagawin niyo? Siyempre, we will have to raise it before the court. That is what the presiding officer wanted. Siyempre, di lang naman ho yun sa
harap ng Senate Impeachment Court inilunsad, kundi sa harap po ng publiko. So I think meron pong karapatan na sumagot kung sino man para lang magbalanse doon po sa mga ganun pong atake. Sir, for the benefit of the public na hindi nakakasaksi ng isang regular court hearing, do you think the ruling of the presiding officer was consistent naman dun sa mga regular court procedures outside the impeachment? Well, kung sa lahat, ang sinusubukan nga ho namin makuha ang balanse, hindi po yung balanse ng regular na korte. Okay. Dahil hindi naman po ito regular na paglilitis. Ito po ay pampolitika, ito po ay constitutional at legal na proseso. So, magkaiba po ito doon sa nakatadhana sa mga regular po na korte. So, but what he said, what he ruled is what he ruled. So, we will confine ourselves to that particular ruling. Thank you, Okay po. sir. Thank you. Thank you po.